Paano magkabit ng piso Wi-Fi sa Starlink? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Tatalakayin po natin lahat step by step kung paano i-set up ang piso Wi-Fi sa Starlink. Isasama na rin natin kung saan nga ba makakabili ng mga parts nito, pati na rin kung magkano nga ba ang kailangan na puhunan para makabuo ng isang piso Wi-Fi powered by Starlink. Okay, let's start. Okay, para makabuo tayo ng Starlink piso Wi-Fi, ang unang kakailanganin natin ay ang piso Wi-Fi Vendo. Ang piso Wi-Fi Vendo, sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung box na hinuhulugan natin. Kasama na rin dito yung outdoor antenna niya or ang kanyang access point. Diyan nakakonect yung mga cellphone. Isa na rin sa kasama dito ay ang UTP cable mula sa piso Wi-Fi Vendo papunta sa kanyang antenna. So ang tanong, magkano nga ba ang presyo ngayon ng isang piso Wi-Fi Vendo? Well, depende. Kung bibili ka ng ready-made na Vendo, ibig sabihin ay tapos na itong i-assemble at plug and play na lang pagdating sa'yo. Ang halaga nito ay nasa 10,000 to 12,000 pesos. Ang presyo na yan ay yan yung average price, kaya pwedeng may mas mura pa dyan. Pero kung ikaw mismo ang mag-a-assemble ng piso Wi-Fi Vendo, in short, DIY, ang mga gastos mo ay nasa 7,000 to 9,000 lang. Sa gustong umorder ng ready-made na Vendo, ilalagay ko lang sa description ng link kung saan tayo makakabili nito. Sa mga gustong mag-DIY dyan o gusto mag-build ng sarili nilang piso Wi-Fi Vendo, ilalagay ko rin sa description ng link kung saan tayo makakabili ng piso Wi-Fi kit. Ito yung mga gamit na gagamitin natin para bumuo ng isang piso Wi-Fi Vendo. Manood na lang kayo ng tutorial sa YouTube kung paano mag-DIY or paano bumuo ng piso Wi-Fi. Pero actually, mag-a-upload din tayo ng tutorial kung paano gumawa or mag-build ng sarili nating piso Wi-Fi Vendo. I-upload ko yan dito sa akin channel. So, panoorin nyo na lang. Okay, ang pangalawang kakailanganin natin sa pagbuo ng Starlink piso Wi-Fi ay syempre ang Starlink. Ito yung magbibigay ng connection or internet sa ating piso Wi-Fi Vendo. Tanong, sapat nga ba ang speed na nakukuha ni Starlink para sa ating piso Wi-Fi? Ang sagot ay yes na yes. Actually, based on my experience ay nasa 150 to 200 Mbps yung nakukuha niyang speed, which is sobra na nga para sa ating piso Wi-Fi. Actually, 20 Mbps nga ay goods na yan para sa ating piso Wi-Fi. Kamusta naman sa online games tulad ng Mobile Legends? Hindi ba naglalag? Actually, based on my experience ay nasa 20 to 40 ms naman yung ping niya. So, goods naman siya sa online games. How about sa YouTube, Facebook? Hindi ba naglo-loading? Based on my experience din ay okay naman, hindi naman ako nakaka-receive ng reklamo sa kanila, sa mga customers ko. So good si Starlink pang YouTube, Facebook, online games at iba pa. Now, magkano naman bibilhin ang Starlink? Actually, yung price niya ngayon, yung kasalukuyang price niya ay nasa 28,000 pesos. Pero ang presyo na yan ay bababa kung magbibigay ng discount si Starlink. So, abang-abang na lang sa tuwing may discount para makamura kayo. Pero ang regular price niya talaga ay 28,000 pesos. Tapos, ang kanyang monthly ay 2,700. So, ibig sabihin yan ay magbabayad ka ng 2,700 every month para sa load mo. Ngayon, saan ba mabibili ang Starlink? Actually, I recommend na sa mismong website ni Starlink kayo bumili. Ilalagay ko lang sa description ang link. So, i-click nyo na lang at bisitahin kung ano ang current price niya. Okay, proceed na nga tayo sa pangatlong kakailanganin natin para makabuo ng Starlink piso Wi-Fi. Ito ang Ethernet adapter. Specifically, Starlink Ethernet adapter. Bakit nga ba kailangan natin ng Ethernet adapter? Ipapaliwanag ko po sa inyo ang dahilan kung bakit kailangan natin ng Ethernet adapter. So, tingnan po natin ito. Halimbawa, nandito yung Starlink disk natin at ang kaniyang router. Mula dito sa disk papunta sa router ay meron yang wire. Yan ay PoE o Power over Ethernet wire. Ibig sabihin yan ay dito dumadaan ang kuryente mula sa router papunta sa disk at the same time ay dito din dumadaan ang internet. Ang problema nga lang dito ay kung saan natin isasaksak ang LAN cable ni piso Wi-Fi Vendo. Kasi walang LAN port ang router ni Starlink. So, hindi siya makapagbibigay ng internet sa ibang devices tulad ng piso Wi-Fi Vendo. Except kung meron tayong Ethernet adapter. Ngayon, ito ang mangyayari kung meron tayong Ethernet adapter. Ang wire mula sa disk ay hindi muna natin isasaksak directly papunta sa router. Instead,
ay dadaan muna siya dito sa Starlink Ethernet adapter. So dito natin siya isasaksak sa Ethernet adapter. Pagkatapos niyan ay isasaksak naman natin ang Ethernet adapter papunta sa router. Ang pinagkaiba nito sa naunang setup ay merong LAN port si Ethernet adapter. Ibig sabihin yan ay pwede na natin isaksak ang LAN cable papunta sa Piso Wi-Fi Vendo. So ang Piso Wi-Fi Vendo na ito ay magkakaroon na ng internet. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung actual setup niya dito sa bahay. So nandito po ako sa Starlink at ang wire na ito ay papunta sa router. So puntahan po natin ang router. Kung makikita natin ay nakasaksak siya dito sa Ethernet adapter. At ang Ethernet adapter na ito ay merong LAN port. Ayan, ang LAN cable na ito ay papunta sa Piso Wi-Fi. Then ang wire naman ni Ethernet adapter ay same pa din papunta sa router. Actually, meron pa pag-apat na kakailanganin para makabuo ka ng Starlink Piso Wi-Fi. Ito ang pindutin ang like button sa baba. Joke lang. Actually, kahit hindi ka na mag-subscribe, i-like mo lang dahil kailangan yan. Okay? Okay. Goods. Alam mo bang pwede mong ikabit ang iyong Piso Wi-Fi sa Starlink nang walang Ethernet adapter? Meron din po tayong tutorial tungkol dyan. Pindutin lamang ang video na nasa screen para panoorin ito.